Guys, workaholic ka ba? O kaya masipag ka? Sobrang sipag mo. Tara, panoorin natin to. Ito ako noon, nung malusog pa ako. At ito na ako ngayon, nung may karamdaman na. Naging kwento na lang ang lahat. Yung dati, maalwan kong buhay. Dahil may trabaho nga. Maalwan ang buhay ng mga anak ko. Kasi nga may sumusuporta. Pero ngayon, nabago ang lahat. Yung dati kong itsura, ito na ngayon. Ang hirap na kumilos, hindi na makapag-ayos ng sarili. Lesson learned. Yung pera, nakikita pag nawawala, nahahanap. Pero yung kalusugan, mahirap na ibalik pag nawala na. Kaya alagaan natin yung sarili natin. Stroke survivor ako. Dahil halos lahat ng trabaho, gusto kong trabahuin na. Kunti na lang yung oras ng pahinga. Tutulog ako mga 3 a.m. Gigising ng 5 a.m. o 6 a.m. Minsan natutulog ako 2 a.m. dahil sa trabaho. Namuhay ako sa lungsod. Pero ngayon, nagpapagaling ako dito sa probinsya. Dito na ako inabutan eh. Yun lang. Alagaan natin at ingatan ang sarili natin. Ingatan ang kalusugan. Ang pera, nandyan lang yan. Ang kalusugan, ang hirap hanapin at ibalik pag nawala na. Hindi tayo masyadong magpakasasa sa pera. Nandyan lang yan. Pagka disable ka na, yun ang problema. Pero ako, positive lang. Ito, nagkukwento sa inyo kung ano man yung karanasan ko. Ayaw kong maulit pa sa mga anak ko. Kaya lagi kong tinuturo sa kanila, ingatan ang kalusugan, ingatan ang kalusugan. Kasi yan yung totoong kayamanan, yung kalusugan. Yan ang lagi kong sa kanila, pinapaintindi. Yung kalusugan, ang totoong kayamanan, hindi ang pera. Dahil pag ang kalusugan wala na sa'yo, tapos na. Tapos na. Ayan guys, dagdag ko lang dun sa sinabi ni Sir Mike. Kapag nagkasakit ka na dahil sa sobrang sipag mo, yung perang kinita mo sa pagtatrabaho mo, gagamitin mo lang sa pagpapagamot sa'yo or sa sarili mo. Kaya, more than anyone at more than anything, mas mahalaga talaga yung katawan mo. Kasi yan yung pinaka kayamanan mo. Kapag nawala yan, hindi ka makakabili sa palengke niyan. Nag-iisa lang yan. Kaya, alagaan yung sarili nyo.